Diyos ko naman, Crisanto. Wala ka ng ibang balak gawin sa buhay mo kundi mag-inom? Ano? Magtrabaho ka ng maayos, Crisanto naman. Hindi mo ba napapansin? Takot na ang mga bata sa iyo, oh. Tumigil ka na sa pag-iinom mo. Magtrabaho ka. Isipin mo nga, kapag ikaw nagkasakit, pag ikaw na ospital, paano ka? Paano kami? Paano tayo? Yan ang bulyaw ni Eva sa kanyang kinakasama. Ang sabi naman ni Crisanto, "Hay nako Eva, hanggang sa ngayon wala ka pa rin pinagbago. Dakdak ka pa rin ng dakdak. Hindi mo ba nakikita? May dala akong pagkain para sa mga bata, para sa'yo. Hala ito, ihanda mo at pakainin mo mga yan. Ikaw talaga, alam mong ito na nga lamang ang kaligayahan ko. Libangan ko, pipigilan mo pa ako." Yan ang sabi ni Crisanto sa kanyang kinakasama. Itong si Crisanto ay isang taxi driver. Nang marinig nga ng mga bata na itong si Chris ay may dalang pagkain, naglabasan ng mga ito mula sa kwarto. Nangunguna-nguna ang panganay na si Jay kasama ang kanyang dalawang kapatid. Bata pa nga lamang itong si Jay ay takot na nga sila sa kanilang ama. Paano ba naman? Palagi na lamang amoy alak. Ganoon pa man, kahit papaano ay sanay na nga sila sa ugaling ito ng kanilang ama. Kaya nga lamang sadyang hindi maiwasang sila'y kabahan at matakot tuwing itong si Chris ay nagwawala dahil sa galit at dahil sa kanyang pagkalasing. Minsan, inaaway niya ang kanyang kinakasamang si Eva. Kinakausap, pinagsasabihan, minsan nasisigawan. Dahil dyan, ang mga batang ito palaging nakatago sa kwarto kapag itong si Crisanto ay uuwi galing ng trabaho. Lumipas ang ilang araw, muling umuwi galing trabaho itong si Chris. Kaya lang, mukhang may inom na naman ito. Bitawan mo ko. Eva, hindi ka ba nakakaintindi? Bitawan mo ko. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ikaw ang nais kong makita. Nasaan ang mga bata? Jay! Jay! Ano bagat ayaw sumagot? Kumain na ba ang mga iyon? Kumain na ba ang mga iyon? Sumagot ka, Eva! Yan ang sigaw ni Chris kay Eva. Si Eva parang naluluha na nga lamang habang inihahanda ang pagkaing bitbit ng kanyang kinakasamang si Chris doon sa may lamesa. Kahit pa sabihin natin talagang nag-iiba ang ugali nga ni Chris kapag nakakainom. Kahit na kailan, hindi niya nga ibinaling ang kanyang galit at pagod sa tatlong mga bata. Maaring madalas nga siyang umuwi ng bahay ng mainom, pero kahit na kailan, hindi siya umuwi ng bahay ng walang bitbit na pera at ulam para sa mga bata. Hindi kahit kailan. Dahil dyan, araw-araw nakakapasok ng eskwelahan ang mga batang ito. Palaging may laman ng tiyan, palaging may baong pera. Hindi sila nagkakautang sa paaralan. Lahat ipinoprovide ng kanilang ama. Kaya nga lamang bilang panganay, itong si Jay napapaisip na ano nga bang dahilan kung bakit laging nagiinom itong kanyang ama? Sadyang bisyo na nga lamang ba o may problema? Bakit palagi itong sigaw ng sigaw tuwing siya'y uuwi? Bakit para bang ang laki ng kanyang galit sa kanyang ina? Para kay Jay, mabuting ina naman itong si Eva. Nagkatrabaho tuwing umaga. Minsan hindi nga lang agad nakakauwi ng ilang mga linggo, minsan ilang buwan, pero dahil yun sa trabaho. Matapos ang ilang linggong hindi nga siya uuwi, bigla siyang darating sa kanilang tahanan. Yayakapin niya ng napakahigpit itong si Jay, tapos maya-maya, pagdating nga ng kanyang ama, mag-aaway silang dalawa. Dinig nga ni Jay ang matinding sigawan ni Eva at ni Chris. Kahit gabing-gabi na, aalis ng bahay itong si Chris.
Tapos uuwi siyang may inom at lasing na lasing. Aasikasuhin naman siya ni Eva at pagkatapos lamang ng ilang mga linggo, malaki na nga uli ang tiyan nitong si Eva. Buntis na naman ito. Well, yan ang bagay na nakasanayan na nga nitong si Jay sa kanyang mga magulang. Kung sa bagay, ano nga bang kanilang karapatan para magreklamo? Samantalang lahat ng kanilang mga pangangailangan, ibinibigay naman ng kanilang ama. Kaya lang, may mga pagkakataong kanyang nasasabi na kung maaari lang sanang pumili ng magulang, ginawa na nga daw niya. Para naman magkaroon ng katahimikan at kapayapaan sa loob ng tahanan nga nila. Sa paglipas pa nga ng ilang pang mga buwan at mga taon, tila ba manhid na ang tatlong magkakapatid na ito sa nangyayari nga sa loob ng kanilang tahanan. May mga pagkakataon talagang nagsisigawan ang kanilang mga magulang. Masakit pero tuwing gabi, halos hindi na nga sila makatulog dahil iyak ng iyak, hagulgol ng hagulgol itong si Eva at para bang humihingi pa ito ng kapatawaran. Para kay Jay, hindi dapat daw humingi ng kapatawaran ng kanyang ina sa kanyang ama dahil itong kanyang ina ang nasisigawan, ang kanyang ina ang napapagsalitaan ng hindi maganda, ng masakit. Hanggang isang gabi, para bang ang dinig nga ni Jay ay sinasaktan nitong si Chris, si Eva. Dahil dyan, naalerto na nga itong si Jay. Tumakbo siya papunta sa kwarto ng kanyang mga magulang at inawat ang mga ito sa kanilang pag-aaway. Akmang sasampalin sana nitong si Chris, si Eva dahil sa kanyang sobrang pagkalasing. Pero dahil dumating nga itong si Jay, hindi iyon natuloy. Si Chris, tahimik lang. Nagbago ang kanyang emosyon. Nagbago ang itsura ng kanyang mukha. Lumabas na nga lamang siya ng tahanan iyon. Naiwan si Eva na iyak ng iyak. Ngayon ay tila ba gulong-gulo ang isipan ni Jay. Bakit parang ibang-iba ang pakikitungo sa kanya at sa kanyang mga kapatid ng kanyang ama kumpara sa turing nga nito kay Eva na kanilang ina. Alam niya na minsan may takot siyang nararamdaman sa kanyang ama tuwing ito ay nagagalit. Pero kahit na kailan, tila ba hindi niya magawang magalit din sa kanyang ama. Hindi niya kaya itong kamuhian dahil parang pakiramdam niya, mahal na mahal nga siya nito, maging ang kanyang mga kapatid. Kilala niya ang kanyang ama. Ibang-iba ang kanyang tunay na ugali kapag wala siyang inom. Napakatahimik lang, kalmado, masarap kasama. Ay nako, lalo na sa panahon ng bigayan ng card sa eskwelahan at makikita nga niyang mataas ang marka ng kanyang mga anak, yayakapin pa niya ito sa harap ng maraming mga tao. Hahawakan niya sa ulo ang mga bata at sasabihing mag-aral silang mabuti at siya na ang bahala sa lahat. Ang palagi pa niyang sinasabi, hindi raw niya papabayaan ang mga ito, kahit na anong mangyari. Pero sa gabi, sa pagkakataong uuwi na nga ito ng bahay galing sa kanyang trabaho, may inom na naman ito. Mainit na naman ang kanyang ulo. Pero kahit na kailan, hindi niya nga dinampian ang kanyang palad. Ang mga bata, kahit na kailan, hindi niya sinaktan ang mga ito. Sadyang mabunganga nga lamang itong si Crisanto. Kapag galit, galit talaga. Kaya naman tumatak sa isipan ng mga bata, lalo na kay Jay na kahit lasinggero, itong kanilang ama, mahal na mahal sila nito. Sa paglipas pa ng ilang mga taon, nakapagtapos na nga ng elementarya itong sina Jay. Hanggang sekundarya, medyo wala pa ring pagbabago ang ugali nga nitong si Crisanto. Ibang-iba dito kay Jay dahil si Jay dahil binata na. Mas buo na ang kanyang loob, mas matapang na ang kanyang dibdib. Mas maalaga na nga siya sa kanyang mga kapatid dahil mga dalaga nga ang mga ito, mga babae na kanyang iniingatan. Hanggang isang araw naaabutan nga nitong si Jay na umiiyak na naman ang kanyang ina sa loob ng kanyang kwarto. Nilapitan niya ito at pinatahan. Maya-maya ay nagsalita itong muli at sinabing, "Inay,
Sabihin niyo nga po sa akin, maging tapat po kayo sa mga sasabihin ninyo. Utang na loob naman oh. Mula po nang magkaisip ako, kaming magkakapatid, ganyan na po ang trato sa inyo ng itay. Ang sabi niyo nung bata pa kami ay dala lamang iyon ng kanyang inom. Nakainom lang. Kaya ganun siya magsalita. Ganun kayong ituring. Pero inay, hanggang sa puntong ito, parang napapansin ko kahit wala siyang inom, iba ang tingin niya sa inyo. Hindi naman po sa hinuhusgahan ko siya bilang tao pero, inay, wala po akong maramdamang pagmamahal mula sa kanya para sa inyo. Sabihin niyo nga po sa akin, may ginawa po ba kayo sa kanyang hindi niya nagustuhan? Pero kung ano man yun, bakit ilang taon na ang lumipas hindi pa rin niya malimutan ang bagay na yun? Bakit hindi niya kayo magawang mapatawad? Inay, ipaunawa niyo naman po sa akin. Pangako ko po sa inyong uunawain ko po kayo. Yan ang wika ni Jay sa kanyang ina. Pero itong kanyang ina, tila ba walang balak sabihin ang buong katotohanan. Paligoy-ligoy lang, paulit-ulit lang. Hanggang sa huli, napatungo na nga lamang si Eva at napaiyak ng muli. Hanggang sa kanyang mapagtanto na siguro nga ay panahon na para malaman ng mga bata ang buong katotohanan tungkol sa kanilang pagkatao. Kaya lang, meron pa ring takot at kaba sa puso ni Eva dahil baka mamaya kamuhian nga siya ng kanyang sariling mga anak. Ang masaklap, baka hindi rin siya paniwalaan. Ano ka ba naman, Jay, kung ano-anong iniisip mo eh? Ang mahalaga ngayon, nakakapag-aral ka. Nakakapag-aral kayong magkakapatid. Hindi kayo nagugutom at meron kayong bahay na inyong inuuwian. Kamusta na ba ang pag-aaral mo, anak? Mahirap ba ang mga asignatura mo? Baka bumagsak ka sa mga test mo, huwag kang... Nako. Jay, huwag kang magbubulakbol. Ayusin mong pag-aaral mo nang makapagtapos ka rin ng kolehiyo banda-banda dyan. Anak, huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na maaaring gumulo lamang sa isipan mo. Unahin mo na lamang ay ang mga kapatid mo, ang sarili mo at ang pag-aaral mo. Yan ang sabi ni Eva sa kanyang panganay. Kaya lang, napailing na nga lamang si Jay. Wala siyang nakuhang maayos na sagot sa kanyang ina. Kaysa makipagtalo, ipinagpatuloy na nga lamang niya ang kanyang buhay. Kailangan niyang magsipag dahil umiidad na ang kanyang ama. Baka maya-maya, dapuan na nga ito ng matinding karamdaman. Wala pa naman siyang ibang ginawa kundi mag-inom tuwing gabi. Halos 3 beses sa isang linggo. Minsan nga ay 4 pa. May mga pagkakataong si Jay inaabangan na ang kanyang ama bago ito umuwi ng trabaho para masigurado niyang wala pa nga itong inom. Pag nakita niya ito, kakausapin niya ito. Magmamano siya tapos aakbayan nga niya at muling papaalalahanan na masama ang alkohol sa katawan. Ang ikinagulat nga nitong si Jay, bigla siyang inabutan ng 500 piso ng kanyang ama. Nalaman kasi ng kanyang ama na meron siyang isang exam na perfect nga niya. Tuwang-tuwa ang kanyang ama kaya naman binigyan siya ng 500 piso. Dagdag baon niya sa buong isang linggo. Hindi maipaliwanag ni Jay subalit napakasaya ng kanyang puso. Muli siyang tumitig sa mukha at mata ng kanyang ama. Bigla ulit siyang nagtaka. Bakit ganoong katindi ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanilang magkakapatid pero hindi niya maramdaman ang pagmamahal na iyon sa kanyang sariling ina? Nais niyang kausapin sana ang kanyang ama tungkol sa personal na isyong iyon. Pero hindi na nga niya itinuloy dahil baka mag-cause lamang ito ng mas malaking problema. Baka nga naman talagang ganun lamang silang mag-asawa. Di ba? Sa paglipas pa ng ilang mga taon, nakapagtapos ng 2 taong kurso sa kolehiyo, itong si Jay. Ngayon, may trabaho na nga siya sa mall. Kahit papaano, nakakatulong na nga siya sa kanyang ama, lalong-lalo na sa mga bills buwan-buwan. Lahat ng kanyang effort, ginagawa niya upang mapatigil na nga niya sa pagkatrabaho ang kanyang amang napakasipag.
Tuwang-tuwa naman si Crisanto sa inaasta nga ni Jay ngayon. Si Jay, walang bisyo. Walang yosi, walang alak, walang masamang barkada. Malayong malayo sa kanyang kabataan. Isang hapon, nakiusap si Jay sa kanyang ama at sinabing baka maaaring tuwing Monday to Friday, magpahinga na nga lamang ito sa kanilang tahanan. Bakit hindi tuwing Sabado at Linggo na nga lamang daw ito mamasada? Ayaw nga sana ni Chris kaya nga lang ay sadyang umeepekto na ang lahat ng alak na kanyang ininom ng matagal na panahon. Lumalabas na ang ilang karamdaman sa kanyang katawan na nagpapahina nga sa kanyang resistensya. Inay, asikasuhin niyo naman po ang itay. Kita niyo naman minsan sumasama na ang kanyang pakiramdam. Wala man kayong ginagawa sa bahay, di ba? Gusto ko po sana tutukan niyo ang itay. Mahalaga ang kanyang kalusugan. Sa matagal na panahon, nagtrabaho po siya para sa atin lahat dito. Kaya naman siguro panahon na para makabawi tayo. Pero sana naman, inay, tulungan niyo po ang itay. Kailangan niya po tayo. Please, yun lang po ang hiling ko sa inyo, inay. Yan ang sabi ni Jay sa kanyang ina. Ano? Jay naman, ikaw ang may sabi sa akin, hindi ba? Nakita mo kung paano kong tratuhin ng iyong ama. Wala siyang pagmamahal sa akin tapos ngayon na nahihirapan siya. Gusto mong magkaroon ako ng amor sa kanya? Jay naman, kahit nung simula pa lamang ganun na ang turing niya sa akin, puro masakit na salita ang kanyang binibitawan at ibinabato sa akin. Anak, isipin mo, maayos na ang buhay mo ngayon. May maayos kang trabaho. May ipon ka na kahit paano. Naaalagaan mo at naiibigay ang mga pangangailangan ng mga kapatid mo. At ganoon din yung sa akin. Anak, matagal na akong nagtiis sa kanya. Siguro'y panahon na para mabuhay ako para sa aking sarili. Bakit hindi pa natin siya iwan? Yan ang sabi ni Eva. Maaaring mali at masama ang mga sinabi ni Eva. Pero itong si Jay, nauunawaan naman ang punto ng kanyang ina. Lumipas pa ang ilang mga buwan, nakapagtapos na nga rin ng kolehiyo ang mga kapatid ni Jay sa kanyang tulong at suporta. Ngayon, naghahanap na nga rin sila ng maayos na trabaho. Ang tatlong magkakapatid na ito nagtutulungan para kahit papaano ay kayanin nga nila ang lahat ng mga bayarin sa araw-araw, lahat ng gastusin. Masasabi nga natin komportable na ang kanilang buhay. Maluwag na nga sila sa pera ngayon. Pero alam nyo ba, kahit minsan hindi nga humingi itong si Crisanto ng pera sa kanyang mga anak. May mga pagkakataong umiinom pa rin siya ng alak. Kaya lang, napatigil ang mga ito magmula nang sumakit ang kanyang tagiliran. Napag-alaman, meron na pala siyang cancer sa kanyang bituka. Naapektuhan ng kanyang karamdaman ang kanyang buong katawan. Kaya naman, naging bedridden na nga itong si Crisanto. Hindi naman siya iniintindi ng kanyang kinakasamang si Eva. Pero ang masama dito ay para bang tuwang-tuwa pa ito sa nangyari kay Crisanto. At halatang halata nga ito ng mga tao, lalong-lalo na nga ni Jay. Dahil dyan, nagkasagutan ng mag-ina. Nay! Nay! Nay, gumising po kayo! Ano? Inay naman. Isa lang yung pakiusap ko sa inyo, di ba? Alagaan niyo po si Itay. Ano? Bakit hindi po kayo naiingli? Maghapon pa lang hindi kumain si Itay. Kahapon ganyan din. Nung nakaraang linggo ganun din. Inay naman. Inay naman. Binigyan ko po kayo ng cellphone para kahit paano habang inaalagaan niyo po si Itay, hindi po kayo maburyong. Inay naman, hindi ko ibig sabihin mabayaan niyo po siya. Sabihin niyo nga po sa akin, Inay. Bakit puro pasa ang katawan ng Itay? Ano pong ginawa ninyo? Umami na po kayo. Please naman, oh. Sabihin niyo nga sa akin.
Gumaganti po ba kayo sa kanya ngayon? Inay naman, hindi po ba't kayo ang mas nakakaunawa? Inay naman eh. Pareho nating alam, hindi siya perpektong partner. Hindi siya perpektong asawa at ama. Ganoon pa man, hindi niya tayo pinabayaan. Inay, baka nakakalimutan nyo. Sa matagal na panahon, si Itay po ang nagpo-provide sa atin. Hindi naman po sa minamaliit ko po ang trabaho niyo noon. Pero aminin po natin, palagi po kayong umaalis. Ang tagal yung nawawala. Pero pag uwi ninyo, mag-aaway kayong mag-partner. Pero wala kang bitbit na kahit na ano. Kahit 100 piso man lamang sana wala kayong dala. Binatigil niya kayo sa pagtatrabaho, hindi ba? Magmula noon, nagutom ba kayo? Hindi naman, di ba? Araw-araw may kinakain kayo. Halos 4 na beses kayong kumakain sa isang araw. Never kayong nagkautang, hindi ba? Dahil po yan kay Itay. Tapos ito, ang inyong igaganti sa kanya? Inay, hindi puro masama ang dapat mong tandaan. May mabuti rin siyang nagawa para sa inyo. Inay naman eh. Alam mo may karamdaman yung tao eh. Yan ang sabi ni Jay. Anak naman, ngayon na nga lang ako makakaganti sa lalaking yan eh. Sa kabila ng lahat ng pinakita niya sa akin. Sa lahat ng pinaramdam niya noon sa akin. Ako pa ba ang masama ngayon? Wala siyang ibang ginawa kundi pagsabihan ako ng masakit. Nang hindi katanggap-tanggap. Kahit na kailan, hindi niya ako kinilalang asawa. Hindi kahit kailan, alam mo yan. Alam mo yan. Yan naman ang wika ni Eva sa kanyang anak. Total, napapag-usapan na rin. Inay, diretsahan na po tayo. Ano po bang kasalanang ginawa ninyo sa Itay? Bakit ganun kalaki ang galit niya sa inyo? Bakit hanggang sa puntong ito ganun pa rin katindang galit niya sa inyo? Bakit hanggang sa ngayon, ang puot sa puso niya para sa inyo nandoon pa rin? Sabihin niyo nga, umamin na po kayo. Habang nag-uusap si Jay at ang kanyang ina, hindi nga nila alam. Nakikinig pala itong si Chris sa kanila. Nangangatog man ang kanyang tuhod at mahina na ang katawan, pinilit ni Chris na makaupo sa kama ngayon. Anong gagawin ko? Masakit para sa akin nung malaman ko ang buong katotohanan. Jay, hindi kita anak. Hindi ako ang iyong tunay na ama. Nabigla itong si Jay nang marinig ang mga sinabi ng kanyang ama. Labis kong dinamdam nang maalaman ko ang buong katotohanan, Jay. Mahal na mahal kita, anak. Para sa akin, ikaw ang panganay ko. Pero nung malaman ko ang totoo, hindi ko magawang magalit sa iyo. Dahil nang dumating ka sa buhay ko, binuo mo ang pagkatao ko bilang isang lalaki. Bilang isang ama. Kahit naging masakit para sa akin, tinanggap ko ang responsibilidad bilang isang ama para sa iyo. Pero Jane, alam mo ba, pati ang mga kapatid mo, si Jane at si Micah, hindi ko rin sila mga anak. Maya-maya ay dumating pa ang dalawang dalaga, si Micah at si Jane. Pareho nga silang naguguluhan kung ano bang ibig sabihin ng mga kalokohang kanilang naririnig. Ano nga ba ang dapat nilang paniwalaan? Kaya naman pala malaki ang galit nitong si Chris dito kay Eva. Dahil pagkatapos magpabuntis sa kung kaninong lalaki, uuwi sa kanya. Ang isa pang dahilan kung bakit nagpatuloy ang muhi nitong si Chris dito kay Eva, napag-alaman niya na nung huling beses pala, muntikan pa muling magdalang tao itong si Eva. Sa malamang, sa ibang lalaki na naman. Kaya lang, dahil nga itong si Eva ay masyado nang nagpapabaya sa kanyang sarili,
hindi na nga niya naalagaan ang kanyang sinapupunan hanggang itong si Eva naagasan. Aba, teka, paano nga bang napatunayan nitong si Chris na hindi sa kanya ang mga bata ngayon? Dati pala, nagpa-check up na ito. Tinapat na nga siya ng kanyang doktor at sinabing siya nga raw ay baog. Basta raw ang sabi ng doktor, ano man ang kanyang gawin, ano man ang kanyang inumin, hindi na nga siya magkakaanak pa. Imposible na. Dati, nung mabuntis nga itong si Eva kay Jay, ay laking tuwa nitong si Chris. Ang akala nga niya ay nagkamali ang doktor. Labis ang kanyang pag-asa na siya ay magiging isang ama na. Subalit nadurog lamang ang kanyang puso nang malaman niya na itong si Eva nakikipag-usap pa rin sa kanyang dating kasintahan. Ito maaari ang tunay na ama ni Jay. Kita niya sa kanilang usapan. Tama ang inyong narinig. Ilang beses na nagtaksil itong si Eva dito kay Jay. Pero kay Jay pa rin palaging umuwi. Dahil alam niyang mahal na mahal siya nito at tatanggapin siya nito. Ano pa man ang mangyari. Ngayon, malinaw na para kina Jay, Micah at Jane ang buong katotohanan. Nagdadalamhati ngayon si Jay dahil napakaraming pinagdaanan sa buhay ng kanyang ama para sa kanilang magkakapatid. Ginawa niyang lahat na ngayon kahit na hindi naman siya ang tunay na ama ng mga ito. Maya-maya pa, nagsalita ng muli si Eva. Oo na, ikaw nang magaling, Chris. Ikaw nang mahusay na magulang. Ako nang hindi, ako nang pariwara, ako nang madumi. Akala mo kung sino kang perpekto eh. Oh, ano? Ha, Chris? Masaya ka na? Naamin mo na ang buong katotohanan? Total, nasabi mo ng lahat. This time ako naman. Gusto kong malaman mo. Mulat sa pool. Hindi naman kita minahal. Ginamit lang kita. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Ginamit lang kita kaya huwag kang umasang aalagaan kita hanggang sa mahulang ka ng hininga. Ngayabang ninyo. Akala nyo kung sino kayo. Huwag kayong mag-alala. Aalis na ako sa bahay na ito. Magsama-sama kayo. Yan ang sigaw ni Eva. At yun nga, tuluyan na ngang umalis itong si Eva sa bahay na iyon. Ngayon, gulong-gulo ang tatlong magkakapatid. Maging si Micah at Jane, hindi pa rin makapaniwala. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa puntong ito kasi, hindi na nga mahalaga para sa kanila kung sino man ang kanilang tunay na magulang. Ang nasa isipan lamang nila, panahon na para makabawi sila sa kanilang ama sa lahat ng kanyang sakripisyo para sa kanilang tatlo. Handa silang alagaan ito at laanan pa ng panahon. Ilang linggo pa ang lumipas, itong si Eva hindi na nga umuwi. Nabalitaan na nga lamang ni Jay na ito palang si Eva nakikitira na sa kaibigan nga niya sa Maynila. Ang ayon sa balita, pinagsasabihan naman daw si Eva ng kanyang mga kakilala, kamag-anak at kaibigan na siya sa puntong ito ang may mali. Malaki talaga ang kanyang kasalanan kay Chris kaya hindi niya nga ito masisisi. Ilang buwan pa nga ang lumipas, pumanaw na itong si Chris. At ang kanyang huling sinabi sa kanyang mga anak, hanapin si Eva. Ang sabi nga ni Chris dito kay Jay bago nga ito pumanaw, sinubukan naman niyang unawain itong si Eva. Ginawang lahat ni Chris upang maging mabuting partner kay Eva. Naging mabuti siyang ama kay Jay kahit na alam niya na nga ang buong katotohanan. Pero anong ginawa ni Eva? Nagkaanak pa siyang muli sa iba. Harap-harapang pagdagok iyon sa pagkalalaki nitong si Chris. Pero never pa rin pinabayaan nitong si Chris ang mga bata. Ganoon pa man, palibhasa ay malapit ng pumanaw ng panahon ngayon,
pinapatawad na raw niya itong si Eva. Yan ang sabi ni Chris sa kanyang mga anak. Hanggang sa mailibing na nga itong si Chris. Lahat ng kailangan, itong kanyang mga anak na itinuring ang nag-aasikaso. Sabi nga ni Jane at Micah, hindi nga raw nila malilimutan ang pagmamahal na ibinigay sa kanila ng kanilang itinuring na ama. Si Eva ni hindi man lamang umattend sa misa. Hindi man lamang inihatid sa huling hantungan ang lalaking nagtiis sa kanyang ugali at siya'y pinanindigan. Ang sabi ng mga kaibigan ni Eva sa kanya, Eva naman, ang taas naman ng pride mo. Patay na nga itong si Chris eh. Nagkakaganyan ka pa. Eva, tandaan mo. Tumatanda ka na rin. Isipin mo, ang lahat ng sakripisyong ginawa ng tao para sa'yo. Hindi mo ba naaalala? Pinalayas ka ng mga magulang mo. Nung dalaga ka pa lamang, si Chris ang sumalo sa'yo, hindi ba? Maiintindihan ko naman kung hindi mo talaga siya mahal. Pero ginamit mo yung tao. Pinaasa mo yung tao. Eva naman, sa huling pagkakataon man lamang, gawin mo kung ano yung tama. Nanahimik lamang si Eva. Isang linggo, pagkatapos mailibing ang katawan nitong si Chris, pumunta si Eva sa puntod nga nito. Humingi siya ng kapatawaran sa harap ng puntod ng lalaking umibig sa kanya ng totoo. Maya-maya pa'y dumating din ang tatlong magkakapatid. Nakita nga ng magkakapatid na ito na humihingi ng kapatawaran itong si Eva sa puntod ng kanyang dating kinakasama. Ngayon, handa na sigurong patawarin ng magkakapatid na ito si Eva. Sa huling parte ng istoryang ito, magkakasama muli ang ina at ang tatlong magkakapatid. Maaaring wala na nga si Chris, pero sinigurado nga niya na bago siya pumanaw sa mundong ito, natuto ng leksyon ang babaeng pinakamamahal nga niya, si Eva. Ngayong medyo maayos na muli ang samahan ng mag-iina, hindi pinabayaan nitong si Jay ang kanyang ina. Binigyan niya ito ng sapat na pera para sa kanyang puhunan upang makapagsimula ito ng sariling tindahan. Source of income. Sa kasalukuyan, tumitira itong si Eva sa piling ni Micah at Jane. Habang itong si Jay patuloy lamang sa kanyang pagtatrabaho. Maligayang ibabalita sa kanyang ina at mga kapatid na siya ay promoted na. Nawa ay basbasan ang magkakapatid na ito ng mas maraming biyaya mula sa Panginoon. Nawa ay mag-iwan din ang istoryang ito sa ating mga puso ng aral sa buhay. Ang aral na aking napulot sa storyang ito, madaling maging isang magulang. Mahirap magpaka-magulang. Ikaw, anong aral ang napulot mo sa storyang ito? Share mo na. Dali, comment down below. Bago nga lahat, shout out time muna. Hi, Marivic Ponce, Len Gonzalez, Rose Pablo at Percy Katsia. Magandang araw po sa inyo. Miss Jeniza Fugata, Dagi TV, Carmelina Parcon, Nanita Fini, Larry Miranda, Priscilla Cario, Josephine Mapalad, Lily C. Akad, Celia Gonzalez at Pio Poneles. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. This is Bonnie Malya TV. Have a great day. Paalam!